Ang tapang-tapang talaga nito mga BBM supporters, no? Kung akala nyo hindi ako maka-BBM noon, ako yung sobrang nagsakripisyo sa pangangampanya ni BBM noon. Pero dahil sa nakita ko nakabalastugan at walang hiyaan itong BBM administration, ako na ngayon ang number 1 na baser sa kanya. Kayo, itong mga dilawan, na panay ang bas nila noon ni BBM, no? Panay ang paninira nila sa mga Marcos. O ano ngayon, bumaliktad ang ihip ng hangin. Nagkakampi na, naging kakampi na nila ang BBM administration dahil kay Lisa Ahas. Yang Lisa Ahas na yan, dapat kuyugin na talaga yan ng taong bayan. Dahil yan ang dahilan kung bakit nagkaroon ng matinding tensyon ngayon dito sa China, no? Ito mga hunghang na mga supporters ng BBM at mga pinklawan, mga dilawan, mga sulsul din, no? Akalin nila kapag dumating ang gira, kung pupulbusin na tayo ng China, akalin nila silang magagawa. Ha? Nakita nyo na, sinampulan na ang Ukraine, no? At Israel laban sa ano? Ito mo, hindi kayo nag-iisip, no? Sobrang kitid na mga pag-iisip nyo. Ito mga BBM supporters, mga pinklawan, dilawan, mga makitid ang mga pag-iisip. Dahil once na dumating na ang gera, kawawa ang mga mahihirap. Dahil yung mga nasa politiko, magsilayasan lang yan dito. Sasakay ng kanilang mga private airplanes, helicopter, para makaiwas sa gera, sa mga missiles, sa mga bomba na naiuulan sa atin dito sa Pilipinas. Ang tapang nito mga ano na to, mga tabalos-los na to, no? Huwag kayo magpaniwala sa mga yan. Nagkaroon ng tensyon sa West Philippine Sea dahil maraming Chinese dito sa Pilipinas na hinaharas nito ni Lisa Ahas at nitang balos-los. Dapat kuyugin na yung Marcos family talaga. Kuyugin na yan sa Malacanang bago dumating ang gira. Kuyugin na yung mga yan. Bilang reaksyon, una sa lahat kuya, magdahan-dahan ka po sa iyong mga sinasabi, lalo na sa publiko or sa social media. Yung sinasabi mong kuyugin ang Marcos family, medyo mangimi ka po sa sinasabi mong yan dahil kapag yan po ay narinig ng PNP or ng Presidential Security Group, maaari pong seryosohin nila yan. Dahil yan po ay tila nag-uudyok ng may mali or masamang mangyari dun sa pamilya ng Marcos or Marcos family. Literal naman po yung sinabi niya mga kababayan, di ba, na kuyugin ang Marcos family sa palasyo ng Malacanang. So tama ba yun? Hindi po porket meron tayong freedom of expression, isasabihin nyo na ang lahat ng gusto nyo sabihin sa publiko or sa social media. Mali po yan. Again, pag po yan ay narinig or nakita ng PNP or ng Presidential Security Group, pwede ka pong panagutin dyan dahil yan po ay pag-uudyok. Paano kung may mga grupo na may hinanakit, no, or may negatibong nararamdaman sa mga Marcos, kay PBBM at narinig yung sinasabi mo, paano kung gawin nila yung sinasabi mong yan? So, maari yung magresulta sa hindi magandang pangyayari. So, hindi porket meron tayong hindi gusto or gusto natin batikusin or kung meron man kayong hatred or galit sa puso nyo, sasabihin nyo na yung mga bagay-bagay kahit mali, no? Pwede naman kayong bumatikos, pero huwag kayong mag-uudyok ng paggawa ng hindi maganda sa kapwa, lalo na kung sa Pangulo or pamilya niya or mga pinuno ng ating bansa. Ano? Pwedeng bumatikos, express niyo yung inyong galit, pero wag mag-uudyok or wag magsasabi ng mga salitang maaaring ikapahamak ng ibang tao or maaaring ikapahamak nyo. No? So, maging maingat po tayo. Yun po yung una kong reaction dyan. Pangalawa, bakit na lang ba lahat ng sama ng loob nyo at mga issues na nangyayari sa lipunan, sinisisi niyo yung First Lady? No, sa pagkakatanda ko, yung parang nangyayari daw sa West Philippine Sea or yung mga nangyayari sa mga Chinese dito sa Pilipinas, kagagawan, no, ng First Lady. If I remember it correctly, Lisa Ahas pa nga yung kanyang term, no? I-correct niyo lang po ako kung mali yung pagkakaalala ko. Na parang kayo, mga DDS, mga vloggers nyo, lahat na lang, no, isinisisi nyo sa First Lady. Makatwiran pa ba yan? Magpakita kayo ng mga proof at saka magpakita kayo ng mga patunay, no? Hindi lang puro ganyan. Parang lagi nyo sinasabi, pinapakalat nyo yung narrative na ang First Lady ang nagpapatakbo ng bansa. Paano nangyari yon? Walang kabuluhan yung sinasabi nyo, walang matinong basihan yan. No? Lahat na lang ng hinanakit nyo at mga issues nyo, First Lady ang inyong sinisisi. O yung tinatawag nyo tambalos-los. Gumagamit pa kayo ng mga term na napaka-unprofessional at napaka-immature. Paano kayo makakakuha ng simpatya at suporta kung kayo mismo ay tila hindi credible ang mga pagsasalita nyo o yung mga term na ginagamit nyo. Hindi maganda sa pandinig. Napaka-unprofessional. Pangatlo, tila nanunumbat ka, sinasabi mo,
dati kang sumuporta kay PBBM. Kung sumuporta ka pa rin, nagpatuloy ka ng suporta mo, edi sama-sama sana tayo, edi sana pare-pareho tayo, sama-sama tayong nagtataguyod sa bansa natin. No? Kalimutan nyo na yung mga hinanakit nyo. Kasi, kung tutuusin, okay naman yung ginagawa niya pro-Filipino, yung polisiya niya sa West Philippine Sea. Pro-Filipino yun. No? Ang dami yung issues, ang dami yung mga paratang. Ang tanong, napatutunayan nyo ba? No? Yung mga pulburon na video na yan, hanggang ngayon hindi nyo napapatunayan. And I think, nagsawa na at naumay na sa inyo ang mga tao. Kung nanunumbat ka dahil dati kong sumuporta kay Pangulong Marcos nung kampanya, isa lang ibig sabihin niya, no? Kung nanunumbat ka, ibig sabihin nito, sinuportahan mo siya para sa interest nyo or sa ibang agenda. Hindi mo siya sinuportahan para sa bansa, no? Ngayon na andyan na, may bago ng pamumuno or may bago ng pamahalaan, dapat ang iisipin natin lagi is yung bansa, no? Kung ano yung ginagawang mabuti ng pamahalaan sa bansa natin, yun ang iisipin natin. Kasi kung papababain nyo siya, papatalsikin nyo siya, yung mga ginagawa niya sa bansa, mape-preempt, no? O yung mga maaaring mangyaring maganda sa bansa, mape-prevent pa. So malinaw na sumuporta kayo sa kanya dahil meron kayong sariling interest or agenda. Dapat po, kung tayo susuporta sa mga pinuno or sa mga kandidato, uunahin natin ang rason para sa bansa. Dapat ang laging unang rason ay para sa bansa, hindi para sa kandidato, no? Kaya dapat, kung sino man ang manalo, para sa bansa na ang ating ipinaglalaban. Hindi na mga kandidato, no? Hindi na mga kulay-kulay. Sa katunayan, kami at yung mga politician na sinuportahan namin ay gumagawa ng kanilang paraan para makatulong sa kasalukuyang gobyerno kay Pangulong Marcos, no? Wala pa naman ako nakikitang big time na ginawang kapalpakan or pagkakamali na nakaapekto sa buhay ng mga Pilipino ang kasalukuyang gobyerno ng Pangulong Marcos. Kaya hindi ko maintindihan kung saan humuhugot ang mga ito. Isa lang naiisip ko, hindi nasusunod yung gusto nila. Hindi sila ang nasusunod, kaya siguro sila nagkakaganyan. Tila sumama ang loob mo nung nakikita mo ngayon na nagsasama-sama ang mga kakamping, ang mga dilawan, ang mga PBBM supporters. Tila sumasama ang loob mo. Alam mo kung masama ang loob mo dahil nagsasama-sama ang mga kakamping, ang mga dilawan at mga BBM supporters, no? Kung masama ang loob nyo, bakit hindi na lang kayo sumama sa amin? Magsama-sama na lang tayo para sa bansa, no? Para sa kapwa natin Pilipino. Para hindi na sumasama ang loob nyo. Isipin na lang natin, unahin na lang natin yung bansa natin. Ngayon, kung meron kayong gustong iupo, hintayin nyo na lang ang 2028. No? Or 2025, ayan, malapit na, ilang buwan na lang. Pero kung gusto nyo palitan ng presidente, hindi kayo magtatagumpay dyan. No? Matatapos ng Pangulong Marcos Jr. ang kanyang termino nang hindi nyo siya mapapatalsik. Yung sinasabi mo, tama ba yung term kuyog? Hindi kayo magtatagumpay sa kagustuhan yung kuyugin, no? Dahil nakikita namin, majority ng mga Pilipino ang makakalaban nyo sa mga ganyang layunin. Hindi kayo magtatagumpay dyan. Ini-stress nyo lang ang sarili nyo. Pinasasama nyo lang ang loob nyo na siguro hindi kayo makatulog sa gabi dahil sa stress or sa pikon. Wala rin namang kakahinatnan yan. Hindi kayo magtatagumpay. Ang AFP, nag-express na sila ng suporta sa kasalukuyang administrasyon ng Pangulong Marcos Jr. Hindi sila titiwalag, hindi sila mag-withdraw kahit pa merong mga tao o grupo na nanghihikayat sa kanila na talikuran ang Pangulo. Hindi sila tatalikod. So, hindi kayo magtatagumpay. Takot na takot kayo sa gera sa China. Sa tagal nyo nang natatakot, nagkagera ba? Ayan ang nangyari, ayan ang napala nyo. Kakapaniwala nyo sa China at sa mga propagandista ng China dito sa Pilipinas. Yan ang nangyari, kakapakinig nyo sa mga vloggers na nagpapakalat ng pro-China narrative at divided Philippines narrative. Yan ang napala nyo. Natakot na kayo. Tingnan nyo, matatapos ang termino ng Pangulong Marcos Jr. walang mangyayaring gera. Kasi hanggang doon lang ang China manakot ang manakot. Kahit sila, takot. Kaya ang ginagawa nila, manakot. Dahil alam nila kapag natakot, ang mga Pilipino, maaari silang magtagumpay. Maaari nilang magawa ang gusto nilang gawin at makamkam ang gusto nilang kamkamin. Lagi na lamang gera ang bukang bibig nyo. Lagi na lamang gera ang panakot nyo. To the point na hindi nyo na sinusuportahan ang kapwa nyo Pilipino, ang Pilipinas. At nagiging supporter na kayo ng China. Yun na ang kinakalabasan nyo.
Isa sa mga reason kung bakit dapat tayong magsama-sama, no? At sumuporta sa pamahalaan dahil may mga magagandang maaaring mangyari sa bansa natin na hindi natin dapat hayaang mapigilan, no? Na hindi natin dapat hayaang mamayagpag ang ilang grupo dyan na nagiging dahilan kung bakit nape-preempt or nape-prevent ang ating pag-unlad. Eto, babasahin ko sa inyo. Sabi dito, could the Philippines really become a $1 trillion economy in the next decade? Sabi dito, the World Economic Forum is optimistic that the country could be a $2 trillion economy in the next 10 years, reaching the same level as mainland China, Japan, India, South Korea, Australia, Taiwan, and Indonesia. Ayan, nakalagay World Economic Forum ang nagsabi niyan. Positibo ang pananaw sa Pilipinas. In the next 10 years, magiging kahanay natin ang Japan, China, South Korea, Indonesia, India, no? Magiging kahanay natin sila pagdating sa ekonomiya. In the next 10 years, magiging $2 trillion economy tayo. At baka hindi lang yan na ma-achieve ng Pilipinas, no? Ngayon, kung patuloy kayong magkakaganyan, ginugurgur nyo ang Pangulo, ang kanyang pamamahala, baka hindi mangyari ang nakikita ng World Economic Forum para sa bansa natin. Baka ma-preempt, ma-prevent, no? Baka hindi matuloy ang pag-usad ng bansa natin kung hindi kayo titigil. Makipagtulungan na lang kayo. Kami nga, ito talaga yung pagkakaiba ng mga kakamping sa mga DDS. No? Maniwala kayo sa hindi sa pagbubuhat ng bangko para sa Pilipinas ang mga kakamping. No? Kung ano yung makakabuti sa Pilipinas, kahit natalo kami, susuportahan namin. Ito, sila. Ano? Kung gusto niyo bumatikos, go. Pero tumulong din sana kayo. Makipagtulungan kayo para sa bansa natin. Ito ang patunay na ang mga kakamping ay tumutulong sa Pangulong Marcos, no? Ito, proyekto ng Angat Buhay nila Atty. Lenny. Sabi dito ni Mafe, attended the Angat Buhay Training Facility groundbreaking ceremony at Zone 1 Urban del Rosario, Naga City with my co-ACES. Ayan, nakalagay dyan. Another learning experience and interaction with Ma'am Lenny Robredo. It's such a great project that will surely benefit our kabarangays. Thank you so much, Angat Buhay, and to your partners. Ayan, nakalagay dyan, no? Ayan, let's support and use this training facility responsibly to help our families fight against malnutrition and hunger. This is a program or project to fight against malnutrition and hunger. Training facility, pinapatayo ng Angat Buhay, nila Atty. Lenny Robredo. Ganyan sana. Again, hindi namin kayo pinipigilang bumatikos, pero sana gumawa rin kayo ng mga bagay para makatulong. Tumulong din po kayo. No? Hindi lang puro batikos. Yang mga ganyang bagay, pagtutulungan, paggawa ng mga bagay at paraan para kahit papaano makatulong sa kasalukuyang gobyerno, ang makakatulong sa ating bansa para mapabilis ang tagumpay na nakaabang sa atin bilang isang bansa. Yung sinasabi ng World Economic Forum, matutupad yon at mapapabilis ang pagtupad nun, mapapabilis ang pagkamit ng bansa natin sa magandang kakahinatnan ng ekonomiya natin kung tayo po ay tutulong sa pamahalaan. Yun kung makabansa talaga kayo, kung makapilipino talaga kayo, pero kung makapolitiko lang kayo, kayo ang magiging rason at dahilan kung bakit maudlot or hindi mangyari ang magandang nakaabang para sa bansa natin. Mga eksperto ang nagsabi nun. Sana kung pare-pareho tayo, no, kagaya ng team nila Atty. Lenny ay gumagawa ng paraan para makatulong sa kapwa Pilipino. Para sa inyo siguro maliit na bagay yan, pero kung lahat gumagawa ng ganyan, small good act, no, small deed, small action para sa bansa natin, when done collectively, pag maraming gumagawa, magiging malaki ang resulta at kapakinabangan para sa ating bansa, sa ating mga Pilipino. Sana, above all else, unahin natin yung bansa, hindi yung mga pansariling interest nyo or interest ng mga politikong sinusuportahan nyo. Unahin natin ang bansa natin. Kung gusto nyo bumatikos, fine. Pero mag-ingat kayo sa mga binibitawan nyong salita sa publiko, sa social media. Dahil baka ikapahamak yan ng ibang tao at baka ikapahamak nyo rin. Baka kayo makulong dahil sa mga ganyang sinasabi nyo. Maging maingat. Pwedeng bumatikos ng walang pagbabanta, ng walang pambabastos. Dahil hindi po ganyan ang ugali ng mga Pilipino. Ewan ko ba kung bakit kayo nagkaganyan, sa totoo lang, no? Kung gusto mo na sumaya kayo, gumana ang pakiramdam nyo, magsama-sama na tayo para sa Pilipinas.
Marami pong salamat sa panonood mga kababayan. At the end of the day, nasa sa inyo po ang desisyon. Alam niyo naman ang tama at mali. At alam niyo kung ano ang makakabuti para sa bansa natin. Marami pong salamat sa panonood.